umaga sa bawat isa, sa lahat po ng ating mga kapwa kamanggagawa, mga kapamilya, kapuso, kapatiran, sa kanila pong mga tahanan, isang panibagong karagdagang linggo muli ng magandang umagang ito ang idinagdag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Indeed to that, we are so grateful, we are so thankful that we have a God who continuously pour out His provisions to each and every one of us, to our families, to our personal life, to everything we do. God has blessed us. Salamat po sa Panginoon. Sa kabila pa rin po ng ating pong mga problema at pagsubok na ating pong patuloy na hinaharap at binabata sa mga panahong ito. Salamat sapagkat ang Diyos ay nariyan upang tayo po ay Kanya pong buhatin, tulungan, abutin. Gayunpaman, ang challenge niyan ay patuloy tayong magtiwala po sa Panginoon. Manalig na may Diyos tayo na hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. At the same time, ay ating pong inaalam mabuti ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Alam natin na meron siyang magandang nilalayon sa lahat ng ito. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon ay, all things work together for good to those who love the Lord, to whom He called according to His purpose. Bakit ko po binanggit ito? Sapagkat hindi po lahat ng sitwasyong ating pong hinaharap ngayon ay magkakapareho. Hindi lahat ay nakangiti, hindi lahat ay nagdiriwang. May mga pagkakataon sa buhay natin that we feel lonely, we feel depressed, and we feel in trouble, especially those people who are in dire needs of healing from the Lord because of this pandemic. Dahil po sa ating pong kalagayan, may mga nasa ospital, puno ang ating mga ospital sa iba't ibang dako. At gayon pa man ay sa kabila ng mga sitwasyong ito, naniniwala tayo na ang Diyos pa rin ay nandyan upang tayo abutin. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang magandang umaga muli ng may pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay muli pong magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Alam po natin na ang salita ng Panginoon ay pagkain po ng ating spiritual na buhay. Kung tayo po, pagising sa umaga, we prepare our breakfast after we do our worship or a few moments of worship and thanksgiving to God. Kakaroon po tayo ng meditation, thanking the Lord for His greatness na tayo po iningatan niya sa ating pong magdamag na pamamahinga, binigyan ng panibagong araw, isang magandang umaga na muli po nating masasamba ang Panginoon. At sa pagkataon pong yan, ating pong ihanda ang ating mga puso sa pagbubulay-bulay natin sama-sama ng salita ng Diyos na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Mamaya manananghalian po ang ilan sa atin, maghahapunan, pinalalakas natin yung ating physical na buhay. But more than physical, there are issues in life that are so important, more than material, more than physical. At yan po'y may kinalaman po doon sa ating spiritual na buhay that will last for eternity. Kaya po, ang pagkain ng ating pong spiritual na buhay ay ang salita ng Diyos. Kung dalan na po ninyo o nasa tabi na po ninyo ang inyong mga Biblia, inaanyayahan ko po kayo, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng unang Timoteo. 1 Timothy chapter 6, mula po sa verse 17 to verse 19. Ulitin ko po, 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. Unang Timoteo, 6, talatang 17 hanggang 19. Kung nandyan na po kayo, ating pong basahin. Basahin ko po sa inyo sa English. Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. Verse 19, by doing this, they will be storing up their treasures as a good foundation for the future so that they may experience true life. Blessed na po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong nabasa sa umagang ito. Tayo po'y sandali pong dumulog sa Diyos at hilingin po natin ang Kanya pong gabay as we ponder in His Word, abang patuloy natin pagbubulay-bulay na salita ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos, sambahin natin Siya, pasalamatan natin Siya. Let's ask God's leading ng Holy Spirit as we come to the point of listening His Word. Hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, salamat po
muli, O Diyos, aming Ama, sa malayang pagkakataon ay pinagkaloob mo sa amin upang kami po, Panginoon, ay sama-samang muling magbulay-bulay ng iyong salita. And we're so grateful, O Lord, for this freedom, O God, na magawa po namin ito sa kalayaan na ibinigay mo po sa amin. May mga lugar po, Panginoon, sa mundong ito na bawal ang mangaral, bawal ang ganitong mga gawain, O Diyos. At marami pong mananampalataya, they could not be able to gather together, Lord God, even in a virtual setting, O Lord, to worship you. But Lord, alam ko, Panginoon, na gumagawa ka rin ng paraan para po sila ay patuloy na mapalakas sa kanilang pananampalataya. Gayunpaman, sa aming pong kalagayan na may kalayaan, Lord, amin po itong gampanan yung opportunity to embrace the opportunity that you have given us for us to have this such freedom. Lord, salamat po, Panginoon. Narito po ang iyong lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan ng iyong pagpapala sa pamagitan ng iyong buhay na salita. O Diyos, inaamin po namin, naamin ko po sa aking sarili na wala po akong magagawa kung wala ang pangunguna at gabay mo, O Diyos. Holy Spirit, we ask for your directions. Teach each and every one of us, touch our heart, O God. At Lord, ikaw po maluwalhati. Tuwid mo yung dapat, itama mo ang buhay namin at idirekta mo sa iyong layunin po lamang. Ikaw po maluwalhati, maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos. Glory be to God. Ako po ba'y nadidinig dyan sa inyong mga bahay? I hope, no? I-thumbs up nyo lang po as a reactions to our technicals or mga technical group, upang sa ganun ay, okay, kasi baka naman sa haba na ng sinabi ko, wala kayong nadidinig. Alam nyo, kung minsan, sa ganitong setting, may mga disruption pa rin, may mga hadlang, at may mga sitwasyon na hindi natin po makontrol. Things that are beyond our control. Gayunpaman, by the grace of God, we are hoping and we're praying and we're entrusting everything to Him. Amen. Pinamagatan ko nga po pala ang mensahe ng Panginoon ng experiencing true life. Experiencing true life. Yan. Muli natin balikan sandali yung ating pong binasa. Sapagkat doon sa huling talata na ating pong binasa, meron po akong hinighlight dyan. At ang sabi po kasi dyan ay, sa verse 19, by doing this, they will be storing up their treasures as a good foundation for the future so that they may experience true life. Sa Tagalog, upang kanilang matamo ang tunay na buhay o kaya makamit ang tunay na buhay. Nung muli kong mabasa ang mga talatang ito, pinagbulay-bulayan ko po mga magulang, mga kapatid, ang bagay na ito. Kasi ang malungkot niyan, sa panahong ito, dumarami po ang nadidepress, dumarami po ang lumulungkot, dumarami po ang nawawalan ng pag-asa. Have you ever felt that life was heavy load with the burdens, rather than enjoyment? Naranasan mo ba, kapatid, na ang buhay mo ay para bagang puro pasanin at para bang wala ka na ng nadadama at naranasan na enjoyment? At kung may enjoyment man, bihira po yan. At siguro madalas kayo nakakadinig ng bugtong ng hininga na ganito, ay, buhay. Yan, di ba? Nadinig niyo na po ba yung, ay, buhay? Depende yan sa naghayag. Kasi merong, ay, buhay! Praise God! Meron bang may, sinisigaw niya yung life niya, yung buhay niya na may pagpupuri, may kagalakan. Pero yung may bugtong na hininga na para bagang luging-lugi ka, bagsak na bagsak ka, naranasan po ng marami yan. Ang tawag dyan ay bad case of life. There are bad days sa buhay natin that seems to be boring, without meaning, without content. May mga ganun po. May mga nakakausap po ako na parang pagka nakakausap niyo yung kwento ng buhay nila, para bagang mula na simula hanggang sa matapos ay walang saysay, walang laman, walang kagalakang dala. Everything in their life seems to be dull, uneventful, and monotonous. Pag sanabi, paulit-ulit lang. Yeah. Tulad ng sinabi no, nang nangyari ngayon, nangyari bukas, mangyari bukas. Para bagang pag malungkot kayo, malungkot ka bukas, malungkot ka sa darating na araw. Malungkot ka na kahapon, malungkot ka ngayon, malungkot ka rin bukas. Talo ka ngayon, talo ka bukas, talo ka kahapon, talo na ang buong buhay mo. Yung bang nilalayo ng Panginoon? Actually, si Lord mismo nagsabi ng katotohanan ito, siya pumarito upang bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yan ay maging ganap, complete at kalugod-lugod, pleasing, happy, enjoyable.
But it seems to many, hindi nga ganun ang nangyayari. Ang tanong, nilikha ba tayo ng Diyos upang umikot lang ang araw natin sa mga activities na walang saysay? Is life just that way? Ganito ba ang buhay dito sa mundo? Yung pagising mo sa umaga, kakain ka ng almusal, then papasok ka sa trabaho, kung di, online yung trabaho mo, gugugulin mo yung panahon mo dyan sa harap ng iyong computer, at the same time, pagkatapos noon, pagod na pagod ka, para bagang may na-accomplish ka nga, pero hindi ka naging masaya sa buong maghapon, hanggang sa yung kalungkutan na yan ay ine-express mo, yung katabi mo, lumulungkot na rin. At yung iba naman, ine-express nila yung kanila pong mga stresses sa pamagitan ng bad reaction, nagagalit, nagsasalita ng hindi maganda, ay yung kausap na hawa, so sinasagot din siya ng ganun din dahil ng ganun ding sistema, so may pag-aaway, may kaguluhan. Ang tanong ay, ganun ba ang layunin ng buhay? Binanggit kasi doon upang maranasan natin ang tunay na buhay. It is merely an exercise in which we draw your breath and draw our salary, parang ganito eh. Humihinga tayo, and then pagkatapos ng trabaho, tatanggap tayo ng sweldo, tapos babalik ulit tayo sa trabaho natin. Masaya lang tayo pag tumatanggap ng sweldo, pagkatapos na maubos yung sweldo sa loob ng buong isang araw, kasi ubos na, lumulungkot ulit tayo. Ang tanong pagkatapos ng ganong bagay, ang buhay ba'y dinisenyo ng Diyos sa ganon lang? Or is life designed by God to be more exciting, more eventful, more joyful, more fun, hindi lang more fun in the Philippines, kundi more fun in the lives of each and every individual, lalo na yung mga believers ni Jesus. Binanggit kasi ni Apostol Pablo, nung sulatan niya si Timoteo, yung maranasan, yung tunay na buhay. Sabi ko may tunay na buhay, so ibig sabihin, maraming hindi nakararanas nito. Kasi binanggit doon ni Paul Balikan natin sa Tagalog. Ito sabi niya, balikan natin yung ating pong binasa. And take note, buksan niyo pong inyong mga Biblia muli at tignan niyo pong mabuti. Meron pong context yan, itong verse na ito, na napakaganda po, na mabasa po natin yung kabuuan. Para makita po na natin yung larawan. Kanino ba binanggit ito? Ano ba ang setting kung bakit na binanggit ito ni Apostol Pablo? Ano yung layunin niya dyan? Nung sulatan niya si Timoteo, isang lingkod ng Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Ang context po niyan ay upang ihanda ni Timoteo yung kanyang sarili na i-focus niya yung buhay niya doon sa pinakamahalagang bagay na ang value na ito for eternity. At may binanggit po diyan patungkol sa kayamanan. Kasi marami po sa mundong ito, araw-araw, hindi naman natin mailalabas, may didina yung katotohanan that every conversation, 90% of people who communicate with others, okay, hindi pwedeng hindi nila mapag-usapan yung pera. Mapagpeperahan ba yan? Mapagkikitaan ba yan? So 90% of our activities involve kasi money. Okay? Ang sabi ni Paul sa verse 17, sabihin mo sa mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay, matulungin sa kapwa, sa ganon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So may kaugnayan itong tunay na buhay na ito doon sa mga naunang talata na binanggit ni Apostol Pablo at sa mga susunod na mga verses, kung ating pong babasahin yung kabuuan ng chapter na yan. At maganda po ating pong tignan ito, pag-aralang mabuti, upang sa ganon, masuri natin ang ating mga sarili at natanong natin ating sarili. At the same time, may masagot tayo dito sa tanong na ito. Are we living a life that is worthy and real? Nararanasan ba natin yung buhay na tunay? Kasi sinabi diyan tunay. Sa panahong ito, maraming fake, maraming imitation. Ang sabi ng iba, para sumayang buhay mo, gawin mo ito. Ginawa ng marami, pero bakit malungkot pa rin? Wala pa ring satisfaction, walang contentment. Ayan. Kaya ang tanong nilikha ba ng Diyos ang buhay natin o umikot lang na hindi natin ma-enjoy ito 24 hours, 7 days a week? O baka naman, ang dahilan ay nagkulang tayong alamin kung ano po yung pinakadahilan at purpose ng life na ito, anong layunin ng Diyos na siyang lumikha at nagdisenyo ng buhay na ito upang makamit natin yung tunay na buhay o maranasan natin yung tunay na buhay na yan. Siyempre, ang sagot doon sa kalooban ba ng Diyos na maging masaya tayo? Oo naman.
kalooban ba ng Diyos na magtagumpay tayo? Yes, indeed. It is God's purpose and will. From the very beginning, for us to enjoy life in His presence with enjoyment. Hallelujah. Kaya nga tang sabi doon take hold of what? Of that which is life indeed. Maranasan daw natin sa buhay natin yung tunay na buhay. Yun po yung sabi sa verse 19. Take hold of life indeed or experience through life. Ang tanong, natatamo ba natin o nararanasan ba natin itong tunay na buhay na ito? As I've said, Jesus came to bring us this kind of life, life that is abundant, life that is happy, okay, adequate. Pag sinabing adequate, sapat, hindi kulang, abundant, hindi tayo pagkukulangin kahit na may troubles sa mundong ito, may problema sa mundong ito. Ang sabi diyan, take hold of that which is true life, matamo nila ang tunay na buhay. Base po dito sa mga talatang ating binasa, meron tayong makikita mga bagay diyan na ito palang nararapat natin gawin upang makamit natin yung tunay na buhay na yan. Okay? So binanggit kasi sa verse 19. Balikan natin ulit yung verse 19. Titigan yung mabuti ang inyong mga Biblia, mga magulang at mga kapatid. Kasi hindi ho binanggit yung verse 19 na yan, okay, nang gano'n na lang, kundi meron po itong nilalayon, meron po itong hinahagot, at may laman po, nakapaloob dyan yung mga bagay na nararapat nating gawin na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo upang ating maranasan, matamo itong tunay na buhay na ito. Ano yung mga bagay na yun? Una, okay, balikan natin yung verse. Verse 17. Ang sabi po dyan, entrust those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. Ano po yung number one point na gustong ipahayag dito upang makamit natin yung buhay? Trust God and not money. Magtiwala daw tayo sa Diyos at hindi sa pera. Tulad na sinabi ko kanina, 90% of all our activities in this world involves money. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa palengke nang wala kang pera. Hindi ka pwedeng mag-aral nang wala kang pera. Hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho nang wala kang pamasahe. Hindi mo pwedeng i-acquire isang bagay na gusto mong makamit nang wala kang pera. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling bahay, tahanan nang wala kang pera. Na para bagang ang buhay ng tao umiikot na lang sa bagay na ito at kung wala ka nito, lumulungkot ang buhay ng marami, hindi nakukontento. Ang sabi po sa Tagalog, sabihin mo sa mga bakit mayayaman ang binanggit dyan. Kasi ang konteksto dyan ay may kinalaman doon sa pananaw ng iba kasi ay ang kayamanan magbibigay sa kanilang kasapatan, ang kayamanan magbibigay sa kanilang tagumpay. Ang sabi ni Apostol Pablo ay mag-ingat doon sa mga naghahangad po ng yumaman, kung kadalasan nahuhulog sa tukso yan. Kaya tingnan niyo pong issue sa balita ngayon. Hindi na mawala, no? Sa kabila ng pandemic na ito. Yung corruption which involves money, billions of pesos. Why? Kapag ka nakamit ba ng tao ang bagay na ito, naging number one siyang pinakamayaman sa mundong ito, satisfied na po ba siya? Kaya marami na inggit, mabuti pa si gano'n, no? Number 10 na siya sa world, richest man in the world. Pangarap ko maging number 11. Yung mga ngarap pa rin lang naman, gawin mo ng number 1. Kaya lang, sabi doon, nasasadlak sa pagkukulang, nasasadlak sa tukso, nahuhulog sa pagkakasala. Hindi ko naman sinasabi ng Biblia na lahat ng mayaman ay gano'n na nga. Kundi, ito po yung possibility if our focus is more on these things of materials. Na unang bagay binabanggit dito, dapat magtiwala tayo sa Diyos at hindi sa pera. Sabi, binanggit sa talatang yan sabihin mo sa kanila, okay, na wag silang maging mayabang at umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Ito, hindi naman mawala sa mundong ito, di ba? Kapag nakabili ka ng medyo branded na bagay, hindi mo naman isinasangtabi yan, binabagay-way mo yan, di ba? Bili ka ng Ferrari, Lamborghini, Bugatti, yung mga mamahaling sasakyan. Hindi mo ikakahon yan sa bahay mo, iimbak mo sa garahe mo yan. Ipapasyal mo yan upang makita ng marami yung bagay na yan. Hindi po mawala na pwedeng matukso ang sinuman na gawin yun. Kaya ang sabi po ng Panginoon, yung bagay na yan, pwedeng dahil dyan ay maging mayabang. Maging mayabang dahil sa marami kang pera, maging mayabang dahil sa nabibili mo ito o nakakamit mo yung bagay na yon. Ito po kung minsan ang negatibong konteksto, ang negatibong kaisipan
na mababalot sa marami, kapag ka ikaw'y salat, parang naiinggit ka na dun sa mabuti pa sila. Mabuti pa sila. Kung nabasa niyo po yung aking insight, naka-Facebook po yon. Hindi ko man na-send sa bawat isa po, medyo, ang schedule po ay medyo, hindi ko na magawa kanina. Ito po yung kaisipan na bumabalot sa marami. Walang kasiyahan ng marami. Kung meron ako nito, siguro magiging masaya ako. Siguro kapag nakapag-asawa na ako, okay, kontento na buhay ko. Siguro kapag nabili ko na ito, siguro kung nagawa ko na ito, siguro kung maidagdag ito, siguro kapag ang sweldo ko tumaas ng ganito, magiging masaya na ako. Ang tanong totoo ba yun? O naluloko na lang tayo ng ganong kaisipan sa pag-aakala natin as we acquire those things, as we achieve those things that we desire in life, contentment will come in. Ang sabi dyan, sa halip, umasa sila sa Diyos, sapagkat ang kayamanan daw ay madaling mawala. Tigtigan niyo po yung verse na yan. Madaling mawala. Kaya ang sabi ng Biblia, store up treasures in heaven. Gamitin natin ang mga bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Maliwanag ang sinasabi ng Bible. Kaninong nanggagaling ang tunay na kasiyahan? Titigan niyo po yung talata. Pag umasa ka sa Diyos, may kakayanan ng Diyos kasi na magbigay. Because it is God's character to give. Generous ang Diyos Sa totoo lang, generous ang Diyos. Kung ikaw kapatid, sa mga sandaling ito ay may damit na suot, ay generous ang Diyos. Kasi sinilang tayo hubot-hubad. Wala tayong pagmamayari sa daigdig na ito. Yumayabang lang ang tao dahil sa akong bumili niyan, yan, pagsisikap ko yan, alahanin natin, even our strength, our lives, our breath comes from God. Blessing ng Diyos yun. Kaya kapag tayo umaga pa lamang umaasa sa Diyos, hindi dahil sa meron laman ng bulsa natin, hindi tayo meron tayong kakayanan, nabili ng anumang bagay na nagbili natin. Thank God kung tayo binayaan ng Diyos ng ganung mga bagay. Pero wag natin naalisin sa ating kalooban at kaisipan ng katotohanan na ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Every good gift comes from heaven, comes from God, na hindi daw nagbabago. Yun ang sabi po ni Santiago chapter 1, okay, ng Biblia, sa Biblia. Okay? Hindi mawala sa maraming usapan sa mga tao dito sa mundo ang money, pera. Money seems to be a common topic in many conversation today. Our economy, yung ating pong ekonomiya ay nagdurusa, and therefore many people are financially hurting as well. Marami pong nawalan ng trabaho. Siyempre, lulungkot tayo. Marami ang negosyong nagsara. Hindi po mawawala yun. Bilang mga Kristiyano, we know that God is the source of our security. Amen po ba doon? At hindi po yung ekonomiya ng mundong ito. Ulitin ko po. Tayo mga Kristiyano, alam natin ang pinagmumula ng ating seguridad. Financial security, physical security, anumang security yan, ay nakasalalay sa ating pagtitiwala sa Diyos at hindi po sa sinumang ekonomiya na nag-iisip ng gandang paraan daw na ulad yung ating ekonomiya. Hindi po sa tao ang pagtitiwala ng Kristiyano, kundi sa Diyos na siyang may hawak ng ekonomiya at magandang takbo ng mundong ito. Amen. Nandiyan pa ho ba kayo? Kaya lang, nevertheless, many Christians have found that their finances has also been adversely affected by the product of the negative economy. Ito to po, dahil sa pandemic na ito, lahat tayo nagdusa, economically, apektado. So how do we trust God in the midst of these situations? Nabawasan ka ng sweldo, nasara yung trabaho, yung negosyo, nagsara, o natanggal ka sa trabaho, nag-lay off. Hindi lang yon. Ano pa? Pagtataas ng singil ng kuryente, gasolina, ano pa? Yung andyan pa si Judith at saka si Bill. Every month, nandyan yung due date, pagbabayad ng ganito, at saka si bill, electric bill, water bill, alam pang bagay. Marami po yan. At ang malungkot, nadi-decline pa yung values ng family values. Hindi lang ekonomiya bumabagsak, kundi pati family values bumidecline.
Sa ang tanong, how do we keep our faith strong in the midst of financial trouble? Yan. So merong amazing bagay na binanggit si Paul dyan. Trust on God, not on money. Listen to this. Money is a great servant, but it is a terrible master. Huwag niyo pong hayaan na ang pera ang kumontrol sa atin. But rather, hayaan po natin ang pera ang sumunod sa atin. Tayo dapat maging amo at hindi ang pera ang maging amo ng buhay natin. Why? Because money is uncertain. Narin sa ngayon, mamaya wala na yan. Sino po sa inyo nakaranas, katatanggap lang ng sweldo, pag-uwi nyo ng bahay, business lang ang dala nyo. Di ba? Meron pong gano'n, naalala ko po ako nagtatrabaho pa eh. Karamihan doon sa mga kasama ko, pag-uwi ng bahay, pamasahin na lang ang dala nila. Bakit? Pagkuha ng sweldo, nakapila na po yung canteen owner, yung mga pinagkakautangan nila, nandun na ho sa pintuan ng aming pong opisina para singilin ang mga ito. Kaya, ang dating ay lalapit sa iyo, mangungutang. June, pwede po bang makahiram mo na agad? Utang mo na. Ayan. Yun po yung malungkot na sitwasyon ng buhay. Dadaan ko na lang sa tawa sapagkat ganun po ang naging kaganapan. Money is uncertain. Nandyan ngayon, maaaring bukas wala. So limited yan. Pwede mong bilhin ang makakasama mo sa buhay, pero hindi mo pwedeng bilhin ang magmamahal sa iyo, nasasamahan ka kahit walang-wala ka. Hindi nabibili yan. Pwede mong bilhin ang magmamahal sa iyo, okay? Pero hindi mo pwedeng bilhin ang magsasakripisyo ng buhay alang-alang sa iyo. Okay? You can buy pills, drugs, but you cannot buy peace of mind. You cannot buy health. You can buy medicine, but you cannot buy health. Mga nako-COVID ngayon, kapatid, hindi po biro ang mga nako-COVID. Milyon-milyon po ang ginagastos po ng ilan, lalo na kapag kasibir. So, saan tayo aasa? Kung ang sweldo mo po ay yung minimum daily wage lang, talagang hirap. But trust God. Ang sabi po dito, trust God. Hallelujah. Okay. Hindi mo pwedeng bilhin ang tunay na kaibigan. Hindi mo pwedeng bilhin ang tunay na kagalakan. But God can bring those things, okay, na kumakatok sa buhay natin araw-araw. Okay? Sabi po sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay sugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya, nasasalak sa maraming kapigatian. Kung hindi pa kayo maniwala niyan, pag-aralan natin yung buhay natin. Nung walang-wala tayo, ang lapit natin sa Diyos. Nung meron tayo, nakalimutan natin dumalo sa Panginoon. Okay. Nangyayari po yan. Simple lang bagay yun. How much more kapag ang kayamanan na nagiging master ng buhay natin at hindi na siya nagiging servant para sa atin. If you want to take hold of life, kung nais natin maranasan ang tunay na buhay na ito, keep your eyes on the Lord and trust in Him. He is certain and unlimited. We have an unlimited God, kapatid. He is always faithful and can handle any problem that comes into your life. Sapagkat meron siyang kakayanan na tugunan ang ating mga pangailangan, tugunin tayo sa ating mga problema, at hawakan at ingatan ang buhay nating ito. Ang security natin, mga kapatid, ay hindi po sa ekonomiya ng mundong ito, kundi nakasalalay ito sa kamay ng Diyos. Trust God. Trust God. Pangalawang bagay na binanggit po ni Apostle Pablo yan, for us to experience yung true life. Ulitin ko, sa una, hindi dahil sa mayaman ka, true life na yon. Okay. Marami pong mahirap, mas masaya kaysa sa mayaman. Kaya ang tunay na buhay. Marami pong kontento, okay, ito lang yung nakamit nila, ito lang yung hawak nila, kaysa doon sa ang dami-dami niyang gamit sa buhay, hindi pa rin siya masayahan. Pangalawa, focus on what you have and be grateful about it, not on what you have not. I-focus natin ang ating mga kaisipan doon sa mga bagay na meron tayo at pagpasalamat natin sa Diyos yun. At huwag doon sa mga bagay na wala sa iyo. Tingnan niyo po yung picture na yan. Yung isa nakangiti, yung isa nakasimangot. Pero pareho silang may blessing. Kaya lang ang dating ng isa, bakit malaki sa kanya? Sa akin maliit. Diba? Kahit saan may ganyan, may itsurang ganyan po. Sa loob ng bahay, sa opisina, sa negosyo, maging sa paglilingkod sa Diyos, may mga ganyan po. Meron kayong makikitang ganyang tsura. Yung
Nakapokus doon sa bagay na nasa iba at wala sa Kanya. You know, God richly supply us with all things to enjoy. Ulitin ko po yun. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng bagay na magbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Pamilya lang, for instance. Binigyan tayo ng pamilya. Bakit marami po hindi nila ma-enjoy yung presence ng kailang family? Kasi kadalasan nakatingin sila sa iba. Hello? Bakit hindi mo ma-enjoy yung fellowship mo sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak? Kasi nakatingin ka sa iba. At hindi natin magawang magpasalamat kung anong meron tayo. We must be thankful and grateful for all that God has provided for us. He has given us blessing to enjoy. Ang sabi sa 1 Timothy 6:17, sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng bagay, lahat ng bagay na ikasisiya natin. Take note, titigan yung mabuti pong nakalagay dyan sa verse na yan. Umasa kanino? Sa Diyos. Ito yung pansin kanino? Sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya yung Diyos na may kakayanang magbigay ng lahat ng bagay na gusto natin, hindi. Sabi dyan, na ikasisiya natin. Things that will make us satisfied, things that will make us content. O contented. Hallelujah. Kontento na ba tayo sa buhay? Focus on God. Ang sabi ng James chapter 1 verse 17, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos. Lahat daw ng mabubuti. Kaya yung desire mo, mabuti ba yan? Kung mabuti yan, bibigay ng Diyos. Kung hindi, huwag mo asahan, tatanggapin natin. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino nito, ang Diyos hindi nagbabago. Amen. Di po ba? Siya po yung Diyos na marunong magbigay. He is a generous God eh. And once God gives, ang binibigay niya yung mabubuting bagay. Amen. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Minsan pa sandali, titigan nyo anong laman ng iyong bulsa, anong inyong tangan-tangan. O titigan nyo mabuti yan and then be thankful to that. Lord, salamat po, Panginoon. Meron po kong hawak na kapirasong tasang kape. Kaya lang wala pong laman. At least may tasa kang hawak. Hayaan mo. Huwag ka magala, hindi matatapos ang hapong ito. May meron pong padadalang kape ang Panginoon diyan. Hallelujah. O kaya, Panginoon, salamat po. At least nakapaglaga ka ng tubig, kape, tasa na may mainit na tubig. Lagyan mo ng konting asukal muna. O yung muscovado, para medyo ang dating yan, maitim-itim ng konti. So, kape. Hallelujah. Bakit? Kasi pwede mong ma-enjoy yung araw na ito, pagtititigan mo yung mga bagay na binigay ng Diyos sa iyo sa araw na ito. And then be thankful to that. Kung minsan kasi nawawala yung enjoyment ng buhay, parang nawawala yung tunay na kahulugan ng buhay sa buhay natin. Kasi nga ganun po yung attitude ng mabuti pa sila, bakit sila meron nun, ako wala. Yung feeling natin, kahabag-habag yung kalagayan natin. Ulitin ko, kung meron ka kapatid na suot na damit sa mga sandaling ito, purihin mo ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi sinilang tayo hubot-hubad. Walang dala. Pero ang Diyos, hindi nagkulang. Hindi lang natin ma-enjoy kasi marami tayong iniisip na para pagka meron tayo nito, kontento ng buhay ko. The quickest way to misery is to constantly long for things you do not have and miss the joy of what you do have. Sa halip, matuwa ka muna sana dun sa... Balik mo nga yung picture, anak. Yan, di po ba? Balik mo yung picture. O nainggit siya dun, malaki yung bit-bit nung isa. Hindi niya alam, mas mahal yung dala-dala niya. Kasi ganun minsan mas mahal yung dala-dala niya. Alam niyo yung value ng bagay, hindi naman nakukuha dun sa gaano man ito kapresyo yung presyo nito. Kundi, paano ito nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Di ba? Nung panahon namin, medyo pastor pa panahon ninyo, kaming mga kabataan nun, bata ako, ang laruan namin kasi noon, yung lata lang ng sardinas. Oo.
Tapos binubutas ng tatay ko yung gilid noon, nilalagyan ng tingting at saka yung tansan, ginagawang gulong, nilalagyan ng tali, hinihila namin. So sayang-saya na ho kami noon. Ganun yung kagalakan ng buhay. Di ba? Buhay. Bibili ako nanay ko ng trumpo. Yung trumpo, iniikit yung tali. Tapos ihagis ko yung trumpo, umiikot niyang ganon. Naglalaro kami ganon. Masaya na ang tao noon. Ngayon po pagka hindi nakabili ng ganitong gadget na mas mahal pa ata doon sa mas mahal pa sa Bible. Sabi, napakakabibili tayo ng sarili nating gadget na kakamahal. Yung sariling Bible, di naman natin mabil. Mura lang naman yan. Gusto natin binibigay lang sa atin. Why don't we give more values and worth doon sa mga bagay na spiritual? Okay. Ang sabi sa verse 6 ng 1 Timothy, doon sa binasa natin, ito po, kaya sabi ko, challenge you to read the entire chapter. Ang sabi niya sa verse 6 ganito, sabi po doon sa susunod na talata. Sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Malaki daw ang pakinabang sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Okay. Ang mga nagnanasang yumaman, inuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at ang mga hangal na hangarin na nakatutulak o nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So may babala. Kasi nga, nararanasan at nangyayari ito sa marami. Kapag ganun po yung kanilang damdamin, hindi na nasisiyahan. Tignan nyo. Sa totoo lang, kahit na magkaroon ka ng milyong-milyong halaga ng property, kapag wala kang kasiyahan, meron ka na noon, kulang pa rin yun. Ganun yun eh. You still need a little bit more. Bakit? Walang contentment, walang satisfaction. Kaya ang buhay, hindi masaya. Kaya huwag niyo akalain, masasaya yung buhay ng mga taong merong ganito. Hindi ho lahat. Ang masasaya lang, yung mga mayayaman, pinagpapala ng Diyos na may Kristo sa puso nila. Not because the value of the word or the value of their properties make them joyful. No, it's not those things. Kundi ang Panginoon na nasa puso at kalooban nila. Ayun. Maganda yung kagalakan nagmumula sa loob, lumalabas. Kasi sa labas, pinapasok mo sa loob, hanggang labas lang yun. Hindi makakapasok yun. Only God can deal with our heart and make it joyful. Quit comparing your life to someone else. Iwasan natin kumpara yung buhay natin sa iba. O kumpara tayo ng mga bagay. Magkano ba sweldo mo, Brad? Nung banggitin niya, akala mo yung sweldo mo mas malaki. Mas malaki pala sa kanya. Lumungkot ka tuloy. Di ba? Minsan nagko-compare tayo. Kino-compare natin, itsura natin sa iba. Kaya yung iba, gumugugol ng panahon at salapi para ayusin yung ilong, yung mata, yung ganito, yung hubog ng katawan. Kasi nga, bakit? Para sa maging katanggap-tanggap. Kapatid, okay, sa womb ka pa lang ng magulang mo, katanggap-tanggap ka na sa Diyos na nagmamay-ari sa iyo. Ayan. Hello, nandiyan po ba kayo? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So huwag natin isipin, we are not valuable. Okay. Run the race God has given you and enjoy your health, enjoy your family, enjoy your friend, enjoy your church, enjoy your talents, enjoy your ability, and make use of those things for the glory of God. Sisaya ka at makikita mo yung tunay na kabuluhan ng buhay. Avoid comparing. Pangatlong bagay, makita po natin dyan. Sa verse 18, ang sabi po ni Paul, instruct them to do good, to be rich in good works. Ayun. Ay sa panahon ito, yan, pwede natin gawin itong bagay na ito. At nagagawa naman ng marami sa atin. Hatalos lahat tayo, ginagawa ito, sinisikap na gawin ito. Upang ang dahilan. Ang sabi po ng Panginoon, pag ginawa daw natin ito, mararanasan natin yung tunay na buhay. Yung iba, puro hingi lang. Ala kaya malungkot nila, kasi pag wala magbigay, lumulungkot. Pero pag natutunan natin itong gawin ito, ano yun? Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Verse 18. One of the quickest way to get out of depression is the act of service. Kung nadidepress ka, kapatid, tumayo ka sandali, and then maghanap ka ng taong matutulungan mo. O maghanap ka ng kaklase mong depressed din. Tapos, palakasin mo siya. Aliwin mo siya. Tingnan mo, mawawala ang depression.
Mawawala yung loneliness. Kung malungkot ka, ano yun, maghanap ka ng taong katulad mo, kaklase mo. Marami niyan. Marami pong naka-enroll ngayon sa Loneliness 101 o Depression 101 o Stress 101. Subject nila yan. Pinag-aaralan nila how to overcome stresses. Ito po ang solusyon. Maghanap ka ng depressed people, pasayahin mo yung depressed na katulad mo, and then I tell you, mawawala yung depression, mawawala yung loneliness. Why? Because one of the quickest way to address that difficulties in life, depression, is the act of service. If you start doing good to other people, especially those who cannot repay us, okay? And even those people who do not deserve to be given such good things, no? Alam nyo, ang Diyos ang magbabalik nito, ang Diyos ang magsusukli, ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala. In return, God will bless you. Huwag mong asahan yung tinulungan mong mahirap, ang siyang magbabalik sa iyo ng tulong. Oy, tinulungan kita ha, pinakain kita, kaya mamaya ikaw magpakain sa akin. Hindi mo ganun. Tulungan mo yung kapwa mo, do good to them, and then, hayaan mong Panginoon magsukli nun. Huwag mo namang antay na mamaya kagad. Bahala sila kung ano yung timing ng Panginoon dyan. Parang ganito, Lord, tinulungan ko po yung taong yun. Aasa ko mamayang gabi, bago ko matulog, tutulungan din ako. Hindi po gano'n. Hayaan yung Panginoon. Kasi pagka natural na lang yung paggawa nyo ng tulong, ano yan, parang magiging kagalakan na lang natin sa buhay yun. Nagiging normative yung bagay na yun. Doing good make us feel good about yourself, and it makes greater impact in the lives of people. And we make them happy also. Di po ba? Tingnan nyo, pag gumawa ka ng mabuti, yung talagang tao sa puso, hindi yung gumagawa ng mabuti, inutusan lang. Tas nahirapan, ay walang kasiyahan yun. Pero kung gumagawa ka ng mabuti, tao sa yung puso, tingnan nyo po, kaya marami po akong kilala na able, mga mayamang tao na they're doing good things to others, feeling nila talaga na hindi nauubos yung blessing ng Panginoon. Dumadaloy. Bakit? Because that's true life. Yung meaning ng life, yung blessing ng Lord, nakikita nila sa kanilang buhay. Able silang magbigay kasi may kakayanan silang magbigay sapagkat bless sila ng Diyos ng ganung bagay. Tapos, ang patutuo ng iba, Pastor, bakit gano'n, no? Mentras ako'y nagkakaloob ng ganitong bagay, hindi nauubos yung supply ng Lord. Sabi ng Panginoon, yun ang katotohanan eh. Yun yung katotohanan. Yun yung pattern ng Diyos, yung modelo ng Panginoon para mairintindihan natin yung tunay na buhay. Because we are modeled by Jesus. Jesus offered His life. He gave His life because He is so generous na hindi niya ipinagkait yung kayamanan ng buhay niya. He Himself is the treasures of heaven. Hindi pa ipinagkait ito ng Diyos Ama, ibinigay niya sa atin. For us to learn also na maging father natin o model natin o pattern natin ng ating pong paglilingkod, maging sa larangan ng pagbibigay, ang ginawa ng Panginoon sa atin. Bilang ito yung kahapahayagan ng puso ng Diyos Ama. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi si Jesus. Kayamanan ng langit po ang Panginoon. At dumadaloy po ang biyaya dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. As we do good things, nagkakaroon ng positive impact yan sa buhay ng marami. Tingnan niyo po, di ba? Hello. Gusto niyo yung sumaya buhay niyo? Huwag kayong laging isipin yung sarili. Isipin niyo yung kapwa niyo. The more you give, tapos may yung cheerful giving, masayang pagbibigay. Sa ibang translation nga, ang pagbibigay, nakatatawang pagbibigay. Ibig sabihin, it bring forth joy na unmeasurable. Yung, hindi mo masukat, hindi mo matimbang yung kagalakan. Kasi galing sa Diyos yung kagalakan na yan. Amen. Hallelujah. Ito pa sabi ni Paul, pangapat na bagay, ang sabi niya sa verse 18, to be generous and ready to share. Hindi lang para gumawa ng mabuti, kundi maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Be generous, not stingy. Yeah, not stingy. Meron ka naman kakayahan ng magbigay, bakit naman pang candy lang? Kaya candy lang. O kung bumili ka ng candy, nagugutom, bigyan mo ng tinapay. O, dagdagan mo rin ng palaman. At kung may kakayanan kang bigyan mo siya ng kape, yung 3-in-1, di praise the Lord. Ang sabi diyan, be generous and not stingy. As Christian, we represent Christ to this world. How do people see the Lord through us? Okay. Anong nakikita ng tao sa buhay natin? Tayo ba'y nagiging stingy Christian or generous Christian? At naluluwalhati ba ang Diyos? God does not dole
out blessing with an eyedropper. Sino po sa inyo nakatanggap ng blessing ng Lord ang ginamit niya? Alam niyo yung eye drop? Yung sa gamot, yung bang merong anong bang tawag doon? Yun na nga yun, eye drop. yung pagpatak-patak, oh baby, nga, oh patak-patak. Dropper, di ba? Dropper. Ayun, dropper. Yun, dropper. Hindi mo gumagamit ng dropper ang Diyos to bless us. Yung blessing ng Panginoon, nandyan na mula pa umaga. Hindi lang napapansin ng marami sa atin. Kasi nakatuon tayo doon sa hirap ng buhay. Pero ganun pa man, ay marami pong blessing. The Lord God richly supply us with all things to enjoy. So give generously and liberally to the Lord's work. Okay? Paanong paraan? Kung magtitip ka lang naman doon sa mga bagger, kasi minsan ganito, bagger, sa pagbibili ka ng di ba? Pagbibili ka sa supermarket, may mga bagger yan. Di ba? Ang sweldo niyan, kung minsan wala pa sa minimum. Di kung ikaw'y may sukli, okay, sobra naman ang binigay ng Panginoon sa iyo, di itip mo yan. Yan, itip mo yan. Huwag kang manghinayang kasi may natulungan kang buhay. May napasakaya kang tao at ikaw mo, kung liberally and cheerfully ginagawa, ikaw rin masasaya buhay. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo upang makamit na doon natin yung tunay na buhay. Give to people who are in need. Okay, ulitin ko yun. Give to people who are in need. Yun namang iba, nasanay lang sa kahingi at katatanggap. Kapatid, kapag gano'n attitude natin, mananatili tayong gano'n at mananatili tayong malungkot. Kasi sasaya lang tayo pag kami nagbigay, sasaya lang tayo kapag tayo may natanggap. Sa totoo lang, hindi po nagkulang ang Diyos to bless us. And that blessing is not only for us, but for us to be a channel of that blessing para yung iba mapagpala din, kahit simpleng bagay lang. Hindi naman kailangan yumaman tayo para tayo matutong magbigay. Hindi ho ganun ang prinsipyo ng Diyos. Ang prinsipyo ng Diyos, give what you can and joyful mong ibigay itong bagay na ito. Cheerful giving nga, liberally. May kagalakan, may kasiyahan, tao sa puso, generously. Ibig sabihin ay huwag katiting, kundi yung sobrang bagay ay atin pong maipagkaloob sa gawain ng Panginoon, sa nangangailangan, sa biyaya at kaluwalhatian. The Lord will see it and reward it. The Lord will see it. Nakikita ng Diyos yun. The Lord see it and God will reward you. Yun po yung sikreto ng Panginoon. At tunay niyo mararanasan, sinabi ni Pablo, yung buhay na makabuluhan. Amen. Hallelujah. Praise God. Marami pong tao malungkot, tumatanggap ng malungkot. Kasi gusto nila regular silang tumatanggap. If you allow God to speak, hindi lang po sa inyong puso, kundi sa iyong mga kamay at isa pananaw, paningin natin para makita natin, sino ba yung nangailangan ng tulong na maging blessing ako sa kanila at mapasaya sila kasi gusto kong sumaya. Di ba? Ganun yan eh. Hindi yung, sino ba magbibigay sa akin para na sumayo yung araw kong ito? Hindi yung sasaya araw nyo, kayo may magbigay sa inyo kung ganun yung attitude nyo. Sasaya lang kayo pansamantala. Ay, salamat, may nagregalo. Tapos buksan yung regalo, ito lang. Ay, nakatanggap ka na, lumungkot ka pa. Di ba ba ganun? Hallelujah. Eh kahit ba kapirasong bagay yan eh, pero yung nagbigay, masayang nagbigay, kahit baka pirasong ballpen yan, yung tinta, kalahati na lang. Hindi mo salamat naman, Panginoon. Bakit? Masaya siya nagkaloob, siya masaya, ikaw na tumanggap, malungkot. Dapat to, anumang bagay na tatanggap, maliit man o malaki yan, yung ating attitude is to be grateful. Yan. At pag gaganon, nagiging nakakamit natin yung tunay na buhay. Amen. At panghuli na po. Siguro naman, masaya na tayong lahat sa pagkakataon, sa panahon ng pandemyang ito. Concerned tayo sa maraming bagay, pati kapirahan, atin pong iniisip, sino nga po bang hindi. Pero think about this. Ang sabi po ng Bible, sa verse 19, storing up for themselves the treasures of a good foundation for the future, so that they may take hold of that which is life indeed. Makapag-iimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. Ito po yung malinaw na binanggit ni Pablo. Hinaharap. Future. Ang pagtanaw po ng Kristiyano sa kinabukasan niya ay higit pa sa pagtanaw ng mga tao dito sa mundo. We are looking towards the day wherein we will going
Okay? To be with the Lord forever. Amen? Kaya nga, ang atensyon ng mga Kristiyano ngayon is not more on, hindi po doon sa 666, bagamat mangyayari mga tatakan na yan, yung mga trahedya pa, karagdagang pangsalot na yan. Sa Bible naman, nakasulat yan eh. Kundi nakapokus po tayo doon sa pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik. To be with Him. Di po ba? Malinaw ang sabi ng Bible dyan. Sa tunog ng huling trumpeta ng Diyos, sa tinig ng arkanghel, bababa ang Panginoon. At tayo mga nananalig sa Kanya, na buhay, ay sasalubong sa Kanya, kasama ng mga binuhay, upang makapiling ang Panginoon magpakailanman. Sa aral na ito, sabi ni Apostol Pablo, mag-aliwan tayo. Ang sabi po dyan, sa gayon makakapag-impok sila para sa mabubuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So ang tunay na buhay, kapatid, inihahanda ng Diyos sa buhay natin. And it starts from doing good things, starts from following God's principle, at may pagtanaw dun sa hinaharap. Hinaharap. Remember, this life is but a drop in the bucket compared to eternity. Ang buhay po natin sa mundong ito, pansamantala lang po talaga. Katunayan, sa araw pong ito, may ilan po tayo mga kapatid na nagluluksa. Mamaya, meron pong magaganap na virtual funeral service upon the request of isa pong pamilya na kailang mahal sa buhay ay pinauwi na ng Diyos sa Kanyang presensya. At gayon din bukas, may magaganap pong virtual funeral service kasi may mga restriction pa. Ang buhay natin dito, pansamantala lang, compared to eternity. Kaya pag-uusapan natin ng true life, hindi po nakasalalay yung tunay na buhay doon sa mga nailagay po sa pinakamayamang tao ang pangalan mo sa Fortune magazine. Eh, bagamat di ko sinasabi, lahat ng pangalan doon ay malungkot. Hindi sinasabi po ng Biblia, ang tunay na kahulugan ng tunay na buhay ay nakasalalay po sa Panginoon. Pagtitiwala sa Kanya, pagganap ng katwiran niya, at pagganap po ng mga bagay na ating pinag-usapan. Mga bagay na yun. The world that really matters is not the present one, but the one to come. Kasi binanggit ni Paul dito, mabuting pundasyon sa hinaharap. Kapag ginagawa pala natin itong bagay na ito, ano yun? Yung pagtitiwala sa Diyos, higit at hindi sa pera. Yung pong pagtuon natin pansin doon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, na tanga na natin sa ating pong mga sarili, taglay natin, at magpasalamat tayo doon. Hindi doon sa mga bagay na wala sa atin. Eh, nakapagdudulot po ito ng tibay doon sa pundasyon upang ating pong tanawin at ihanda ang ating sarili doon sa darating na biyaya pa ng Diyos na higit na pangwalang hanggang buhay. Andun yung paggawa ng mabuti at hindi ng masama sa kapwa. Ito po'y nagpapatibay ng pundasyon as we prepare ourselves for the coming eternity ng buhay natin ito. As we wind up our lives in this world. Every day may message si Lord sapagkat araw-araw may namamatay. And that is the end of life in this world, but it is not the end of your story. Kasi eternal ang plano ng Diyos. So be generous. Huwag tayong maging kuripot. Maging masaya sa pagkakaloob, maging masaya sa pagtulong sa kapwa, maging masaya na i-fellowship mo sarili mo doon sa mga bagay na binigay ng Diyos sa iyo. Maging masaya ka sapagkat meron kang pamilya na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. And live a life focused on eternal, not on temporal. It is foolish to put all our time and treasures into this world and neglect the kingdom of God. Live for the life to come. Invest our time, our treasures, our talents in heaven's bank. Hindi ko naman sinasabing mali ang mag-impok sa bangko dito sa lupa. Kung yan ay may magandang pinaglalaanan patungkol sa pag-aaral ng anak, patungkol sa pagbili nyo ng sarili nyo mga tahanan, para tayo ay may matitirhan pang sarili. Hindi ho masama yun. Paghahanda sa ating kinabukasan.
yung masama. Pero huwag niyong kakalimutan ang mag-impok ng kayamanang pangwalang hanggan. Better to be relatively poor on earth for 80 years, pero mayaman ka man sa langit in all eternity. Kaysa naman doon sa yumaman ka nga rito, ang hirap naman sa langit at maaring hindi ka pa matanggap. Kasi sabi ng Biblia, nasasadlak sa pagkukulat, pagkakamali at nahulog sa pagkakasala. As Christian, remember that our citizenship is in heaven, not here in this world. Ako po ay magsi-senior citizen na. Hindi ko naman kinakaya yun eh. And I thank God for that. And I enjoy my life because of the Lord. Yung iba, lumulungkot eh. Ay, matanda na ako. Nauubos na buhok ko. Hindi na ako makakit na hagdanan. O bakit naman ganun, Lord? Para ba ang buhay ba ganun? Lulungkot ka na lang pag naging senior citizen ka. Hindi po. Next year, senior citizen na po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Praise God. At least 20% discount. 20% discount sa pag-travel. Ang tanong, gusto mo pa bang magbiyahe? 20% sa restaurant. Ang tanong, gusto mo ba bang kumain? At makakain mo ba bang gusto mong kainin? Anyway, just enjoy life. Because pinogram ng Diyos yung buhay natin to be meaningful and thrill. Kaya lang, paano ito magiging tunay? Just follow God's principle na pag-aralan po natin ang ilang mga bagay may kinalaman dyan. Sa totoo lang, we are just passing by through this world. Ang problema, people live like it. Life indeed is yours for the taking. Nasa iyo, kapatid, kung paano mo ipamumuhay yung ipinahiram lang ng Diyos na buhay sa atin. Pero ang malaking tanong, will you take hold of what real life is? Nararanasan mo ba ang tunay na buhay na binanggit ng Biblia? Kung hindi, may panahon pa. Kasi may buhay pang idinadagdagan Diyos sa bawat isa. At kung na-enjoy mo yan, kapatid, sa pagkatotoo ang sinabi ng salita ng Diyos sa bawat takbang at pagkilos mo, patuloy lang natin sapagkat pinagtitibay lang natin yung ating pundasyon patungo doon sa tunay na tahanan na ating titirhan magpakailanman. God wants us to enjoy real life here on earth as we start, okay? As we start our days to come in the real world na itinakda ng Diyos na ating uuwian at makakapiling natin siya magpakailanman. Amen. Shall we all pray? Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa kaaliwan ng iyong mga salita na amin pong pinag-uusapan. Marahil, Panginoon, sa panahong ito, marami pong depressed, marami pong malungkot, marami pong nagagalit, marami pong hindi nila ma-enjoy yung buhay. Na para bagang minsan nasisisi ka pa, na dinisenyo mo ba't nilikha mo ba ang tao para lumungkot? Not knowing, Panginoon, kaya lumulungkot kami at hindi namin nadadama yung tunay na satisfaction. Dahil lumayo kami at lumihis kami dun sa tunay na layunin upang makamit namin yung tunay na buhay at maranasan ito ayon sa iyong layunin na nakahayag sa iyong mga salita. Panginoon, patawarin mo po kami kung kami po'y nagkulang magbasa ng Bible. Sa pag-akala nila, ang salita ng Diyos ay nagpapalungkot ng buhay. Kapatid, hindi po. Sapagkat inihahanda nito tayo doon sa masigit na mahalagang buhay sa dako pa roon upang lalo natin ma-enjoy ito. Lord, patawarin mo kami kung kami po'y nagkulang manalangin. Na sa pag-akala ng ilan, kasi ito po'y pagsasaya lang ng oras. Kasi marami pa kaming gagawin dito sa mundo. Minsan nakalimutan namin ang daigdig na ito ay pansamantalalang lugar na kami dumadaan lang talaga dito. At darating ang araw, iiwan namin ito. Panginoon, patawarin mo kami kung kami hindi namin na-enjoy yung aming pamilya. Ako minsan mas masaya ang ilan pagka malayo at wala sa bahay at hindi kapiling yung mga mahal sa buhay.
Hindi po niyo dinisenyo ang tahanan na maging ganun, Panginoon. Kundi dinisenyo po ang tahanan upang ang presensya mo'y maghari sa bawat miyembro ng pamilya at ma-enjoy ng bawat isa ang presence at kalakasan ng bawat isa. Pero marami pong tahanan, Panginoon, bigo na maranasan yung tunay na real life na ito. Nandun po kuminsan yung pag-iinggitan, magkakapatid, nagbabangayan, nawawala yung concern, nawawala yung pagtutulungan. Gayunpaman, salamat po, Panginoon, doon sa mga tahanan na ikaw naghahari. Mga magkakapatid na nagtutulungan, mga kapatid na nagpapalakasan sa isa't isa, kasama ng pangungunan ng kailang mga magulang, Panginoon, O Diyos. Salamat po. Pero kung meron mga tahanan, O Diyos, ngayon, O Diyos, hindi nila ma-enjoy, Lord, yung blessing na ipinagkaloob mo, yung relational blessing, yung material blessing, yung physical health and everything, Lord God, I pray in the name of Jesus. Lord, pukawin mo ang mga tahanang ito, magkaroon sila ng kalooban, O Diyos, O God, ng pagbabalik loob sa iyo upang maranasan ang tunay na kabuluhan ng buhay na ito. Panginoon, patawarin mo kami kung hindi namin ma-enjoy yung trabaho namin, pinagkatiwala mo. Marami po ngayon walang trabaho. Marahil, Panginoon, naintindihan namin, Panginoon, ang iba't ibang presyo na dulot ng mga trabaho na ito. Pero ito yung source of our income, source ng resource na kailangan namin, O Diyos, upang kami manatiling buhay at matugunan yung aming mga pangailangan araw-araw sa mundong ito. Tulungan mo kami ma-enjoy namin yung aming natatanggap. Hindi yung nangangarap kami na dagdagan ito upang kami sumaya sapagkat ang tunay na kasiyahan wala po doon sa may idadagdag sapagkat kahit maidagdag yan ng ganumang halaga, Panginoon, hindi pa rin masisiyahan ng tao kung ang puso niya hindi matutong masiyahan at hindi naturuang masiyahan, O Diyos. Lord, turuan mo kaming maging makontento, Panginoon, sa buhay, especially those things that you have already given us. Doon sa mga bagay na nasa amin na, Panginoon, tulungan mo kami doon namin ang aming pansin sa mga ito at ipagpasalamat sa iyo. Tulungan mo kami huwag namin kumpara ang aming sarili sa iba upang kami mainggit at lumungkot yung buhay namin. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon po na sinarili lang namin ang mga bagay na ito at hindi namin ibinahagi sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon. Lord, doon sa kakayanang ibinigay mo sa marami sa amin, Panginoon, upang kami maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Naniniwala kami, Panginoon, nakikita mo ang lahat, maging yung puso at damdamin at motibo ng bawat isa sa aming pagtulong sa kapwa at pagbibigay sa nangangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, salamat. Inaamin namin, Panginoon, kung wala kaming magagawa. Salamat, Lord. Salamat din sa mga kakayanan, talents, knowledge, Lord, na bigay mo rin sa buhay namin. At tulungan mo kami, huwag namin itong masayang. May pagkaloob namin may handog namin sa iyo, Panginoon. At maging daan, Panginoon, itong mga kakayanan na ito, O Diyos, upang mapagpala ang iba at maparangalan ka namin ng lubos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga technical team na kapiling ko ngayon, O Diyos, na kanyang mga kakayanan, kasama ng music department. Lord, kanilang kakayanan, Panginoon, O Diyos, God, na naibigay nila ang panahon nila sa iyo na may kagalangan. Hindi po ito kalugihan, Panginoon. Lahat po ng mga miyembro ng church, O God, lahat po ng leaders, O God, nakapiling ko sa paglilingkod mo po, Panginoon, namin, O Diyos, sa iyong iglesia, O Diyos. Salamat po. Hindi nila ipinagkakait ang kailang kakayanan, talino, O Diyos. Lord, yung kanilang giftings, O God, O Lord, para maging daluyan kaming lahat ng pagpapala para sa iba. Salamat po, Diyos. At naniniwala kami, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng ito. At kung kami po'y nagkulang, patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami. Lord, dalangin po namin, Panginoon, hanggang sa ikay dumating at makapiling namin magpakailanman. Dito pa lamang sa lupa, maranasan na namin, Panginoon, yung binabanggit mo, O Diyos, sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo, na buhay na totoo, Panginoon. Real life, O Lord, experiencing real life, Lord. Real life, real life. Marami po nag-i-exist sa mundong ito, pero they're not experiencing what true life is. Thank God, Lord, nagkapiling ka namin. Lord, nasa puso ka namin, Panginoon. Lord, ikaw ang kagalakan ng buhay, Panginoon, because you are life. You yourself are life, oh God. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Lahat po na may mga karamdaman, dalangin ko, Lord God, ang hipo ni mapagpalang kamay. Yung kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon.
Andun po sa mga may karamay, may kalakasan, wala ngayon sa ospital, magpasalamat ka sa Panginoon sa biyaya niyang kalakasan, sa biyaya niyang kalusugan, binibigay niya sa atin. We must be grateful to God. Oh God, salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Yes, God. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Puso ko yung sinisiya sa Panginoon. Puso ko yung alam, O Diyos. Lahat ng bagay, Panginoon, hindi ligid sa iyong kaalaman. Gayunpaman, Panginoon, patuloy mong puno ang buhay namin ng kagalakan nagmumula sa iyo. Salamat, Lord God. Hallelujah. Patuloy namin maranasan ang tunay na buhay na ito. O Diyos, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Patuloy nating pasalamatan ng ating Diyos. Kapatid, be thankful to God. Ano bang merong kapasalamatan mo ang Diyos? Sumaya ka sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa'yo, Oh God, continue to bless our homes, our families. Continue to bless every members of the church, all our friends, all our loved ones, oh God. Ang aming pong mga kaibigan, mga kapatiran, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy namin ma-enjoy ang buhay dahil kapiling ka namin. Salamat po, Lord. O God, purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka. In the mighty name of Jesus, all the glory belongs to you. Honor is yours, O God. Amen and amen and amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ito na tayo po ay nakaganap ng ating pong online worship service sa ating Diyos na buhay. Andiyan po yung ilang mga announcement na sa ating pong screen. Okay. Hallelujah. And then just wait also. Tignan nyo na lang po yung ating Facebook account for whatever new announcement or further announcement na inyo pong mababasa at dapat malaman. Yan po, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Ganon din po, amin pong ipinapabot ang amin pong pakikiramay sa pamilya Dihilio. Ganon din po sa pamilya Villacorte. Hallelujah. Sa kabila po ng kalungkutan, ang sabi po ng Bible, for me to live is Christ, to die is gain. May pakinabang po kapag si Kristo naghahari sa puso natin, dumating man yung wakas ng buhay sa mundong ito. Meron tayong magandang patutunguhan. Amen. Praise God. Salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Those people are generously giving, liberally giving their tithes and offerings
And even yung sacrificial giving, salamat po sa Panginoon. Nakikita po ng Diyos ang lahat. At ako po'y naniniwala na may joy in doing such. So, may kagalakan, dulot ang bagay na yan. At nagiging makabuluhan ang buhay. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y magtatapos na sa gawain ng Panginoon. And maybe yung mga gawain po mamaya ay young people, may gawain po, kalalakihan, may gawain online. Supportan po natin, kababaihan kahapon at ilang pa kong mga gawain na ating pong dapat gampanan hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen. Salamat po. Tayo po'y muling umawit sa Panginoon masaya. Tawagin po natin ang ating song leader for us to worship the Lord, and then tanggapin po natin benedictions and yung ating pong closing prayer. Hallelujah, Lord God. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God, pupurihin at sasambahin ka namin, Panginoon. Ang aking pagpupuri ay alay sa iyo. Ang aking pagsambay laging laan sa iyo. Kung aking iisipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin na pagsamba, na pagsamba, pagsamba. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Pagsamba. Minsan pa ang aking pagpupuri, yes, Lord God, ay alay sa iyo. Ang aking pagsambay laging laan sa iyo. Kung aming iisipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin na ano po? Sabihin natin sa Panginoon. Yes, Lord God. Pagsamba, pagsamba, pagsamba. Purihin siya. Purihin siya. Yes, oh God. Purihin ka, oh God. Purihin siya. Purihin siya. Mahal kita, sabihin natin sa Panginoon. Oh, mahal ka namin, oh God. Hallelujah. Mahal kita. Mahal kita. Kung aming iisipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aming gagawin na pagsamba. Yes, oh God. Oh, sambahin ka, Panginoon. Pagsamba, pagsamba. Purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Purihin siya. Pagsamba, sambahin natin ang Panginoon. Yes, oh God. Pagsamba. Yes, oh God. Oh, sasambahin ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin at pupurihin, oh God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Lord God. Tunay na ikaw ay sapat, Panginoon. Ikaw ay higit, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa kasapatan mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At patuloy, Lord God, na magiging sapat ka, Panginoon. Ikaw ang aming magiging kaligayahan, oh God. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God, sa iyong mga pangako, Panginoon, sa iyong mga
pagpapagaling, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mong turuan ang aming mga puso, Panginoon, na maging masaya, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakaloob mo, Panginoon. Malaki man o maliit, Panginoon, ito ay sapat, Panginoon, at higit, Lord God, dahil ito ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin, O God. Ikaw ang aming sasambahin, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Praise God. Taas po natin ang ating mga kamay, mga magulang, mga kapatid. Maging po kayo sa inyong mga kanya-kanyang tahanan at tanggapin po ng bawat isa sa atin ang basbas at biyaya ng Diyos Ama. Patuloy na biyaya, pagpapagaling, kalinga ng Diyos Anak at ang pakikipisan, kaaliwan, patnubay, direksyon at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. Magandang araw po sa bawat isa. Keep safe. God bless.